Magandang araw sa lahat. Ito po si Binibining Kate, ang inyong magiging guro sa asignaturang Good Manners and Right Conduct o tinatawag nating GMRC. Simulan na natin. Michael, pangunahan mo ang ating panimulang panalangin sa araw na ito. Lahat ay tumayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata. Ikinagagalak ko rin kayong makita ngayong umaga. Bago natin simulan ang ating klase, nais ko munang malaman kung sino ang hindi nakadalo sa araw na ito. Binibining sekretarya ng klase? May lumiban ba sa araw na ito? Napakaganda! Lahat tayo ay narito at handang matuto. Sa araw na ito ay magtatalakay tayo ng bagong aralin. Bago natin simulan ang ating leksyon, nais ko munang magbigay ng isang masayang aktibidad upang mas mapalawak natin ang pag-unawa sa ating paksa ngayong araw. Handa na ba ang lahat? Sa aktibidad na ito ay magbibigay ako ng mga larawan at ang inyong gagawin ay titignan ang mga larawan na ito at magbibigay kayo ng thumbs up kung ang larawan ay nagpapakita ng tamang gawain. At X naman kung ang larawan ay nagpapakita ng mali o hindi tamang gawain. Naintindihan ba ng lahat? Handa na ba kayo? Simulan na natin. Okay, narito ang unang larawan. Ano ba ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Tama, ang mga bata ay nagtatanim ng punong kahoy. Ano ba ang masasabi ninyo sa larawang ito? Magaling! Kung nagpapakita kayo ng thumbs up, kayo ay tama. Ang pagtanim ng punong kahoy ay isang magandang gawain o tamang gawain. Narito naman ang pangalawang larawan. Ano ba ang nakikita ninyo sa larawang ito? Tama! Ang larawan na ito ay nagpapakita ng pagsunog ng basura. Ito ba ay tamang gawain o hindi tamang gawain? Magaling! Ang larawan na ito ay hindi tamang gawain. Kung nag-X kayo, tama ang inyong mga sagot. Ang pagsusunog ng basura ay hindi tamang gawain. Narito naman ang pangatlong larawan. Ano ba ang ginagawa ng mga tao sa larawang ito? Tama, ang mga taong nasa larawan ay naglilinis ng kapaligiran. Ito ba ay tamang gawain o hindi tamang gawain? Magaling! Kung thumbs up ang inyong ginawa, tama kayo. Ang paglilinis sa kapaligiran ay isang maganda at tamang gawain. Sa pang-apat at panghuling larawan, ano ba ang ginagawa ng tao sa larawang ito? Ang larawang ito ay nagpapakita ng maling gawain. Tama ang iyong mga sagot. Ang pagtatapon ng basura kahit saan ay maling gawain. Magaling mga mag-aaral, napakaganda ng inyong mga sagot at inyong pagiging masigasig sa aktibidad na ito. Magbigay ng 3 bagsak para sa lahat. Alam niyo ba kung paano ito gawin? Ako muna ang gagawa at pagkatapos ay susundin ninyo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Tayong lahat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Salamat mga mag-aaral. Ang mga larawan na aking binahagi kanina ay nagpapakita ng mga halimbawa sa tamang gawain at maling gawain sa pag-aalaga ng ating kapaligiran. Ngayon, handa na tayo upang magpatuloy sa ating leksyon, kung saan pag-uusapan natin ang mas malalim na konsepto ng tamang pag-aalaga sa ating kapaligiran. Ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa na makakatulong sa atin sa araw-araw na buhay. Ang leksyon ng araw na ito ay tungkol sa sariling pagpapahalaga sa yaman mula sa kapaligiran.
Ano ba ang ibig sabihin ng pagpapahalaga? Alam niyo ba? Mika. Tama! Bigyan natin ng fireworks clap si Mika. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Psh, 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 psh. Salamat mga bata. Salamat Mika. Ang iyong sagot ay tama. Ang pagpapahalaga ay tumutukoy sa pagbibigay ng importansya o pagpahalaga sa isang bagay dahil ito ay mahalaga sa atin. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano natin pahalagahan ang mga yaman mula sa kapaligiran. Ang kapaligiran natin ay may maraming likas na yaman. Mga yaman na ito ay mga bagay na galing sa kalikasan at nagbibigay sa atin ng mga bagay na kailangan natin para mabuhay. Tulad ng Maika, tubig, Chan, hangin, princess, mga puno, at mga mineral. Ang halimbawa ng mga likas na yaman ay mga puno na nagbibigay ng kahoy at hangin na nagbibigay ng lunas sa init at tubig na kailangan natin para uminom. Ang mga hayop at halaman ay bahagi rin ng ating mga likas na yaman mula sa kapaligiran. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari kapag hindi natin pinapahalagahan ang mga yaman na nakukuha natin sa kalikasan? Precious? Tama! Bigyan natin ng isang bagsak si Precious. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling! Tama ang sagot ni Precious. Kung hindi natin aalagaan at ang ating kapaligiran, baka mawalan tayo ng mga mahahalagang yaman tulad ng tubig, hangin, at mga puno. Ano ba ang mga maling gawain na ginagawa ng mga tao sa ating kalikasan? Tama, pagputol ng kahoy. Ngayon, tatanungin ko kayo, paano natin mapapahalagahan ang mga yaman mula sa kapaligiran? John? Tama. Salamat sa inyong mga sagot. Lahat ng sagot ay tama. Narito ang ilang paraan kung paano natin pahalagahan ang mga yaman ng kalikasan. Una ay ang pagtanim ng puno at halaman. Ang mga puno at halaman ay mahalaga dahil nagbibigay ng oxygen na kailangan natin para mabuhay. Tumutulong din sila maiwasan ang pagbaha at mapanatiling malamig ang ating paligid. Pangalawa ay panatilihing malinis ang kapaligiran. Ang kalat at basura ay hindi lamang nakakasama sa ating kalusugan, kundi pati na rin sa mga hayop at mga halaman. Kung malinis ang ating paligid, mas magaan at maginhawa ang iyong mamuhay. Pangatlo ay ang pagwastong paggamit ng tubig. Ang tubig ay isang mahalagang yaman na hindi palaging sapat. Kaya kailangan nating gamitin ito ng tama at magtipid, tulad ng pagsasara ng gripo kapag hindi ginagamit at paggamit lamang ng tamang dami ng tubig. Pang-apat ay huwag magtapon ng basura sa ilog at dagat. Kapag nagtapon tayo ng basura sa mga ilog at dagat, masisira ang mga likas na yaman at ang mga hayop na naninirahan doon. Dapat itapon ang basura sa tamang lugar para hindi magdulot ng polusyon at hindi makakasama sa ating kalusugan pati na rin sa mga hayop. Panglima, ang pagbubukod ng mga basura mula sa nabubulok at di nagbubulok. Ang wastong paghihiwalay ng mga basura ay nakakatulong sa madaling
recycle at pag-aalaga sa kalikasan. Ang mga nabubulok na basura tulad ng papel ay maaari pang gawing compost o tinatawag nating fertilizer. At ang mga di nabubulok tulad ng mga plastic bottle ay maaaring i-recycle. Kung bawat isa sa atin ay magpapaalam at magpapahalaga sa mga yaman ng kalikasan, tiyak magiging mas maganda at mas malusog ang ating kapaligiran. Lahat tayo ay may tungkulin sa pangangalaga nito. Ngayon, paano ninyo isasagawa ang pagpapahalaga sa mga yaman ng kalikasan sa inyong mga bahay o komunidad? Rachel? Tama! Ang mga simpleng gawain tulad ng pagtatapon ng basura sa tamang lugar, pagtatanim ng mga halaman, mga kahoy at pag-alaga sa mga hayop tulad ng pusa at aso ay mga hakbang na makakatulong para mapanatili ang kalikasan na malinis at mapayapa. Ngayon, upang matiyak natin na naintindihan ninyo ang ating mga tinalakay, magsasagawa tayo ng isang maikling pagsusulit. Huwag kayong mag-alala, madali lang ito. Ngayon, kung handa na kayo, magsimula na tayo. Kumuha ng isang papel at maghanda ng lapis. Sa bawat pangungusap na makikita sa screen, sagutin kung tama o mali ang ipinahahayag. Isulat ang T kung tama ang pahayag at R naman kung mali. Basahin at unawain ang bawat katanungan at isulat ang iyong sagot sa inyong papel. Magsimula na tayo. Una, alagaan at mahalin ang kalikasan. Pangalawa, magsiga ng mga kalat. Pangatlo, panatilihing maayos at malinis ang kapaligiran. Pang-apat, magtanim ng halaman at puno. Pang-lima at panghuling, pangalagaan ang lahat ng nilikha ng Diyos. Tapos na ba ang lahat? Ipasa ang inyong papel sa harapan. Para sa inyong takdang aralin, makinig ang lahat. Maghanap kayo ng pagkakataon kung saan maaari mong ipakita ang pangangalaga sa mga likas na yaman ng kalikasan. Halimbawa, maaari kang maglinis ng paligid, magtanim ng puno, magtago ng basura, o anumang aktibidad na makatulong sa kalikasan. Kumuha ng mga larawan ng iyong sarili habang ginagawa ang mga nabanggit sa aktibidad. Siguraduhin malinaw ang larawan at ipakita ang iyong pagsisikap sa pangangalaga ng kalikasan. I-print o idikit ang mga larawan sa isang maikling bond paper. Sa bawat larawan, maglagay ng label ng naglalarawan ng inyong ginagawa at kung anong likas na yaman ang iyong inaalagaan. Halimbawa, kung naglilinis ka ng paligid, maaaring ilagay sa label na pagtatanggal ng basura sa kapaligiran upang mapanatili ang kalinisan ng kalikasan. Tiyaking maayos ang pagkadikit ng mga larawan at mga label sa bond paper. Isabit ang iyong proyekto sa itinakdang oras. Maraming salamat mga bata sa inyong masigasig na paglahok sa ating aralin ngayong araw. Bago tayo magtapos, magdasal tayo upang magpasalamat sa mga biyayang natamo natin at humiling ng gabay sa ating mga gawain. Maikad, pangunahan mo ang ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli mga bata.
Naway maging maganda ang inyong araw, paalam, at ingat kayo palagi.